Napansin mo na ba na marahil lahat ng itinuro sa'yo tungkol sa tagumpay ay mali? Ganap na mali. Maaaring sinusubukan mong kumita ng mas maraming pera, makamit ang isang malaking layunin o baguhin ang iyong buhay, at kahit na nagsusumikap ka ng husto, nananatili ka pa rin sa parehong sitwasyon. Alam mo kung bakit? Dahil ang pagsusumikap lamang ay walang halaga kung mali ang direksyon. At ngayon, ipapakita ko sa iyo ang 5 hakbang na tiyak na magdadala sa iyo sa mga layunin na sa tingin mo ay imposible pang makamit sa loob ng taon na ito. Kahit nakaunti ang kita mo, naliligaw ka o hindi mo alam kung saan magsisimula. Handa ka na ba? Kung ganoon, pakinggan mong mabuti ang bawat salitang sasabihin ko. Naalala ko pa ang eksaktong sandali nang nagsimula ang lahat ng pagbabago para sa akin. Nakasandal ako, nadarama ang pagkatalo, may mga utang na mas malaki pa kaysa sa buong kita ko sa isang taon. Ako'y 26 na taong gulang, 2 buwan lang sa high school at wala talagang pananaw. Ang trabaho ko ay maglinis sa mga pabrika. Hindi ako nagbabasa ng mga libro, wala akong mga layunin, basta na lang akong umiiral. Hanggang sa isang araw, umupo ang isang lalaki na ang pangalan ay Ray Stanford sa harap ko. Tumingin siya sa mga mata ko at sinabi, "Bob, maaari mong makuha ang anumang bagay na gusto mo." Anumang bagay? Parang biro iyon. Paano ako, isang taong nabangkarote at walang pinag-aralan, magkakaroon ng kahit ano? Pero iyon ang pagkakataon na binigyan niya ako ng isang libro at ibinigay sa akin ang unang gawain, pumili ng eksaktong bagay na gusto mo. Isulat ito sa isang card. At dalhin ito araw-araw. Mukhang simple, hindi ba? Pero dahil sa pagiging simple nito, karamihan sa mga tao ay hindi ito ginagawa. Tanungin kita, naisip mo na ba, sa tahimik na sandali, kung ano talaga ang gusto mo? Hindi kung ano ang gusto ng pamilya mo, hindi kung ano ang inaasahan ng lipunan, kundi kung ano ang nagpapasigla sa puso mo. Ang problema ay karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa paghahangad na makaalis sa mga bagay na hindi nila gusto, pero hindi nila talaga tinatayo ang mga bagay na nais nila. Sinasabi nila, ayoko ng utang. Ayoko ng trabahong ito. Ayoko ng buhay na ito. Pero hindi ito layunin. Ito ay reaksyon. At ang pamumuhay sa pagiging reaksyonary ay siyang nagpapatigil sa iyo sa parehong lugar. Kapag tumpak mong tinukoy kung ano ang gusto mo, may isang mahiwagang bagay na nagsisimulang mangyari. Ang isip mo, na dati ay parang kalat, nawawala sa mga random na pag-isip, ay nagsisimula ng mag-focus tulad ng isang laser. At iyon mismo ang naranasan ko. Isinulat ko sa card, gusto kong kumita ng $25,000. Ngayon, unawain mo, noong panahong iyon ay higit pa sa 6 na beses ng kita ko sa isang taon. Aba, masyadong malaki iyon. Pero kahit hindi ko pa rin pinaniniwalaan, nagsimula akong basahin iyon araw-araw. Sa simula, binabasa ko ito ng may pagdududa. Para bang inuulit ko ang isang kasinungalingan. Pero may naramdaman akong iba. Isang binhi. At nagsimula itong tumubo. Hindi ko pinaniniwalaan ang layunin, pero pinaniniwalaan kong pinaniniwalaan iyon ni Ray. At ang paniniwalang iyon, na mula sa kanya, ang naging sapat upang magpatuloy ako. Marahil iniisip mo ngayon, pero Bob, sinubukan ko na ito. Hindi ito gumana. At tinatanong kita, sinubukan mo ba talaga? O baka naman ilang araw mo lang itong inexperience at sumuko ka na? Binasa mo ba ang iyong layunin ng may damdamin? Inisip mo ba ito ng buo? Pinayagan mo bang maramdaman na posible ito? Ang isipan ng tao ay maaaring iprograma. At ang paraan ng pagtukoy at paulit-ulit na paggawa ng isang mental na larawan ay siya ring nagsisimulang magreprograma ng iyong realidad. Pero kailangan itong maging malinaw. Hindi mo pwedeng sabihin, gusto kong kumita ng mas maraming pera. Hindi iyon makikinabang sa'yo. Kung bibigyan kita ng 1 sentimong barya, technically may mas marami ka ng pera. Pero hindi pa rin ito babaguhin ang buhay mo. Kaya't maging eksakto. Sabihin mo, gusto kong kumita ng 10,000 piso kada buwan sa trabaho na mahal ko. Gusto kong manirahan sa isang bahay na may hardin, 3 kwarto, malaking kusina at isang maaraw na sala. Gusto ko ng kalayaan sa oras upang makapag-lunch kasama ang pamilya ko sa weekdays. At isulat mo. Dahil ang pagsusulat ay nagpapaisip. Nagpapaisip ng malalim. At ang malalim na pag-isip ay nagdudulot ng kamalayan. At ang kamalayan ang unang hakbang upang baguhin ang anumang bagay. Dalhin ang card na ito araw-araw. Tignan mo ito araw-araw.
Basahin mo ito ng malakas. Damhin mo ito sa kaibuturan ng iyong puso. Ilarawan mo ito sa iyong isipan. Lumikha ng isang napakatindi at detalyadong imahen na mararamdaman ng iyong katawan na parabang totoo. Ganyan mo na ihahasik ang binhi sa malalim na bahagi ng iyong isipan na hindi mo kontrolado sa kamalayan. Ngayon, hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang isang bagay na marahil hindi mo pa narinig kailanman. Kapag ginagawa mo ito, ang iyong utak, partikular ang tinatawag na sistema ng reticular activator, ay nagsisimulang salain ang mga impormasyon sa paligid mo at iniisa-isa ang mga pagkakataong dati mong binabaliwala. Hindi ito himala. Ito ay resulta ng agham ng isip. Ang iyong utak ay parang isang makinang tumututok, at kapag sinabi mong maghanap ng isang bagay, susunod ito. Ngunit kung hindi mo ito bibigyan ng direksyon, maliligaw ito sa dami ng ingay sa kapaligiran. At narito ang mahalagang bagay, hindi mo kailangang malaman agad kung paano mo makakamit ang gusto mo. Ang unang hakbang ay magpasya kung ano ang nais mo. Ang paraan ay darating sa tamang panahon. Ganito ang nangyari sa akin. Nang isulat ko na gusto kong magkaroon ng $25,000 na katumbas ng humigit kumulang 1,400,000 piso sa pera ng Pilipinas. Wala akong kahit anong ideya kung paano ko ito mararating habang nagtatrabaho bilang tagalinis ng sahig. Ngunit unti-unting may mga oportunidad na lumitaw. Kinuha ko ang bawat isa sa kanila. Ang mas mahalaga pa, nagbago ang aking paraan ng pag-isip. Iba na ang kilos ko. Nagsimula akong gumalaw na parabang nararapat ako sa mga bagay na hinahangad ko. Dapat kang magsimulang mamuhay ngayon pa lang na parabang papalapit ka na sa iyong mga pangarap. Sapagkat totoo, papalapit ka na. Bawat desisyon na ginagawa mo, bawat kaisipang inuulit mo, at bawat pagkakataong binabasa mo ang iyong layunin, ay katumbas ng pagtatanim. Dinidiligan mo. Pinapakain mo. Pinapalakas mo ang iyong pangarap. Kaya ngayon, gusto kong pag-isipan mo ito, ano ba talaga ang hinihingi mo sa buhay? Alam mo ba? Sigurado ka ba? O basta mo na lang tinatanggap kung ano ang dumarating sa'yo? Sasabihin ko ito ng may buong paniniwala, kung hindi mo pa nararanasan ang buhay na gusto mo, maaaring hindi mo pa lubos na naipasya kung ano talaga ang gusto mong makamit. At, totoo ito kahit kakaunti lang ang kinikita mo ngayon. Kahit pa ang sitwasyon mo ay tila hindi na kayang baguhin. Ganito rin ang nangyari sa akin. At ganito rin ang nangyari sa daan-daang taong natulungan ko. Isang halimbawa ay si Mikey, na nagsimula bilang tagapag-alaga ng bata at ngayon ay siya na ang namumuno sa marketing ng aking kumpanya. Dahil siya ay nagdesisyon. Isinulat niya. Inuulit-ulit niya. At kumilos siya. Kaya ngayon, simulan mo na rin. Kumuha ka ng maliit na papel. Isulat mo ng malinaw at eksakto kung ano ang gusto mong makamit. Basahin mo ito 3 beses sa isang araw, kapag kagigising mo, sa kalagitnaan ng araw, at bago ka matulog. Gawin mo ito na parabang nakataya ang iyong buhay dito. Dahil sa katotohanan nakataya nga. Naisip mo na ba kung bakit, sa kabila ng lahat ng pagsusumikap mo, parang paulit-ulit lang ang takbo ng iyong buhay? Bakit may mga taong umiikot lang sa parehong direksyon, paulit-ulit ang mga gawain at reaksyon, kahit na gusto nilang magbago? Ang sagot ay hindi kakulangan ng hangarin. Hindi rin ito kakulangan sa pagpupunyagi. Ang ugat nito ay nasa iyong nakagawiang sistema, ang tinatawag na paradigma. Ang paradigma ay isang mental na programa. Isang panloob na kodigo na tumatakbo sa likod ng iyong kamalayan, tahimik pero makapangyarihan, at siyang nagdidikta ng halos lahat ng ginagawa mo. Hindi lamang nito naapektuhan kung paano ka mag-isip, kundi kinokontrol din nito kung paano ka kumilos, gaano kalaki ang kinikita mo, paano mo hinahawakan ang pera, oras, at maging ang tingin mo sa iyong sarili. At narito ang nakakatakot, malamang ay hindi mo alam na kontrolado ka na nito. Ako rin ay hindi rin agad naging mulat. Sa loob ng maraming taon, akala ko ako mismo ang problema. Lagi kong itinatanong sa sarili ko, bakit hindi ako makagawa ng pagbabago? Bakit palagi akong bumabalik sa dating kalagayan, kahit na ginagawa ko na ang lahat? Hanggang sa natuklasan ko na meron palang malalim na nakatanim na sistema ng pag-isip at pagkilos sa aking isipan, mga paniniwalang na itanim noong ako'y bata pa, na siyang tahimik na nagpapatakbo ng buhay ko. Hindi tayo ipinapanganak na may ganyang mga paniniwala. Nabubuo ang mga ito sa paulit-ulit na karanasan, sa mga taong kasama natin, at sa mga salitang palagi nating naririnig.
Bilang isang bata, lahat ng naririnig at nakikita mo ay agad na pumapasok sa iyong isipan ng hindi nasasala. At mula roon, unti-unti kang nagkakaroon ng mga paniniwala na humuhubog sa iyong pagkatao. Kung lumaki ka sa kapaligirang sinasabing mahirap kitain ang pera, na ang mayayaman ay sakim, at ang tagumpay ay para lamang sa mga swerte o may kakilala, ang iyong isipan ay palaging magbabalik sa ganyang kaisipan sa bawat desisyong iyong gagawin. Kahit na sa isip mo ay gusto mong magbago, hihilahin ka pabalik ng iyong nakasanayang gawi. At iyan ang dahilan kung bakit napakahalagang baguhin muna ang iyong paradigma bago mo pa makita ang tunay na pagbabago sa iyong buhay. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao, kahit na matapos magbasa ng mga libro, manood ng mga seminar, at kumuha ng mga kurso, ay hindi kayang ilapat ang mga natutunan nila sa praktika. Ang problema ay hindi kakulangan sa impormasyon. Ang problema ay ang paradigma tumatanggi sa pagbabago. At ang tanging paraan upang baguhin ang iyong buhay ng permanente ay ang baguhin ang paradigma. Napansin mo na ba na kahit ang mga tao na sobrang talino ay patuloy na nabibigo, puno ng potensyal, ngunit hindi makausad? Mayroon silang mga diploma, may kaalaman, ngunit nananatiling limitado. Alam mo kung bakit? Dahil ang kaalaman na nakaimbak sa malaytao na isipan ay hindi nakakapagbago ng mga otomatikong asal. Ang kumukontrol sa iyong buhay ay hindi ang isipan na nagbabasa, nag-aaral, o nangangarap. Ang kumukontrol ay ang isipan na kumikilos ng hindi iniisip, at ito ang isipan ng subconscious. Diyan nakatira ang paradigma. Nang matutunan ko ito, para akong binigyan ng liwanag sa aking isipan. Sa wakas, naintindihan ko kung bakit, kahit kumikita ako ng pera, patuloy kong ginugugol lahat ng iresponsablemente. Wala akong kamalayan, ngunit ang aking paradigma ay nagsasabi, hindi ka karapat-dapat na panatilihin ito. Parang may isang bagay sa loob ko na sumasabotahe sa bawat pag-unlad. At hindi makatarungan na magtrabaho pa ng mas marami. Laging isang cycle, kumita, mawala, magsimula muli. Hanggang sa isang araw na tumigil ako at nagpasya na i-reprogram ang aking isipan. At hindi ito madali. Hindi ito magaan. Ngunit possible ito. Ang unang hakbang na kailangan mong gawin upang masira ang isang paradigma ay tukuyin ito. At nagsisimula ito sa pagmamasid sa iyong sariling mga resulta. Huwag mong lokohin ang sarili. Tignan mo ang iyong buhay at itanong, anong pattern ang paulit-ulit dito? Baka ito ay ang hirap sa pag-impok ng pera. Baka ito ay ang takot na magpakita ng sarili. Baka ito ay ang pagpapaliban tuwing malapit ng tapusin ang isang bagay. Baka ito ay ang pakiramdam na hindi sapat. Lahat ng ito ay mga pagpapakita ng iyong paradigma. Pagkatapos mong matukoy, kailangan mong palitan ito. At narito ang sikreto, hindi mo alisin ang isang paradigma sa pamamagitan ng paglalaban-laban dito. Papalitan mo ito ng bago. At nangangailangan ito ng paulit-ulit, konsistensya, at higit sa lahat, emosyon. Ang isipan ng subconscious ay hindi tumutugon sa lohika. Tumutugon ito sa emosyon at pag-uulit. Kaya naman, ang pagbanggit ng bagong paniniwala ng isa o dalawang beses ay hindi magbabago ng anuman. Kailangan mong maranasan ito. Kailangan mong maramdaman. Kailangan mong imahinasyon. Ganito ako nakalabas mula sa isang pattern ng kakulangan papunta sa isang pattern ng kasaganaan. Nagsimula akong pakainin ang aking isipan araw-araw ng mga imahe ng buhay na nais kong maranasan. Paulit-ulit kong binabasa ang mga bagong ideya na nais kong ipasok. Binabasa ko ang aking mga layunin ng malakas. Kumilos ako na parang posible na ito. At sa paglipas ng panahon, ang lumang programa ay nawala ang lakas. Dahil ang isipan ay hindi kayang panatilihin ang dalawang paradigma sabay-sabay. Kapag pinalakas mo ang bago ng may konsistensya, nagsisimulang magbitiw ang luma. Narinig mo na ba ang tungkol sa mga tao na nanalo sa loto at nawalan ng lahat ng pera sa loob ng ilang taon? Ito ang paradigma na kumikilos. Ang isipan ng subconscious ay hindi tinatanggap ang isang realidad na hindi tumutugma sa imahe na mayroon ito tungkol sa sarili nito. At gagawa ito ng paraan upang ibalik ang lahat sa normal. Kaya naman, hindi mo lang kayang pagbutihin ang buhay. Kailangan mong maging tao na namumuhay sa bagong buhay na yon. At mangyayari lamang ito kapag nagbago ang paradigma. Gusto mo bang baguhin ang iyong kita? Gusto mong lumikha ng bagong estilo ng buhay? Gusto mo bang umalis sa otomatikong buhay at mamuhay ng may layunin? Kaya, tumingin ka sa loob. Harapin ang iyong mga pattern. Questionin ang iyong mga paniniwala.
At intindihin ito, hindi mo kailangan ng karagdagang impormasyon. Kailangan mo ng reprogramming. At possible ito. Ako ay patunay nito. Kung patuloy mong pakakainin ang iyong isipan ng imahe ng iyong ninanais, kung kumilos ka na parang ito ay tunay na, kung tatanggihan mong tanggapin ang mga lumang kwento na ipinanganak sa iyo, ang iyong isipan ay magsisimulang tanggapin ang bago. At kapag nangyari ito lahat ay magbabago. Ang manatili sa parehong lugar ay maaaring maging komportable, ngunit sasabihin ko sa iyo ng buong tiyaga, ang pagbabago ay isang desisyon lamang ang layo. Isang desisyon na maghiwalay sa lumang paradigma at magsulat ng bagong realidad. Mayroong isang batas sa universo na mas malakas kaysa sa anumang diploma, anumang resume o kahit na anumang likas na talento, ang batas ng pag-vibrate. At karamihan sa mga tao ay hindi pa naririnig ito. At kahit na ang iba ay nakarinig, hindi nila ito naintindihan. Dahil kung nauunawaan nila ito, hindi nila gagawing baguhin ang kanilang buhay mula sa labas papasok. Gagawin nila ang tanging hakbang na tunay na magbabago, ang pagbabago mula sa loob papuntang labas. Dahil ang pag-vibrate ang nagtatakda kung ano ang iyong naakit. Palagi. Walang eksepsyon. Bawat pag-iisip na mayroon ka, bawat emosyon na nararamdaman mo, inilalagay ang iyong katawan sa isang frequency. Ang frequency na ito ay isang vibration. At ang vibration na ito ay lumilikha ng isang magnetic field sa iyong paligid. Hindi ito pilosopiya. Ito ay pisika. Ito ay nasusukat. Ito ay agham. At ang magnetic field na ito ay umaakit ng mga pangyayari, mga tao, at mga pagkakataon na magkakaugnay sa kung ano ang iyong ipinapadala. Kaya, kung ikaw ay nagba-vibrate ng takot, pag-aalala, kakulangan, hindi seguridad ito ang patuloy na lilitaw sa iyong buhay. Hindi dahil ang mundo ay hindi makatarungan, kundi dahil tinatawag mo ito nang hindi mo namamalayan. At alam ko na tila mahirap ito. Ngunit ito ay nakakapagpalaya. Dahil kung ikaw ang lumikha, maaari mo rin itong baguhin. Nagsimula akong baguhin ang aking vibration bago ko pa maintindihan kung ano ito. Nang magsimula akong ulitin araw-araw ang aking layunin, nang magsimula akong mag-imagine, makaramdam, kumilos na parang ang layunin ko ay totoo na nang hindi ko alam, inaayos ko na ang aking frequency. At lahat ng nasa paligid ko ay nagsimulang magbago. Napansin mo ba na kapag ikaw ay nasa mabuting kalagayan, ang lahat ay dumadaloy? Parang ang araw ay umuusad, ang mga tao ay mas magiliw sa iyo, pati na ang trapiko ay tumutulong. Hindi ito aksidente. Ito ay vibration. At ang kabaligtaran din ay totoo. Kapag gumising ka ng hindi maganda, parang lahat ay nagsisimulang magkamali. Dahil pumasok ka sa isang negatibong frequency, at ang frequency na ito ay naapektuhan ang iyong pananaw, ugali, at syempre, ang mga resulta na iyong naakit. Ngayon, hayaan mo akong ipakita sa iyo kung paano ito gumagana sa isang praktikal na paraan. Isipin mo na nais mong kumita ng mas maraming pera. Nagsimula kang mag-aral, gumawa ng mga plano, kahit na isinulat mo ang iyong layunin. Ngunit sa loob, sa kaibuturan, nararamdaman mo pa rin ang takot. Nagdududa ka. Ikino-compare mo ang sarili mo. Pakiramdam mo ay maliit ka. Ang vibration na iyong ipinapadala ay hindi nakasync sa kung ano ang nais mong makamit. At hindi tumutugon ang universo sa kung ano ang sinasabi mong gusto mo. Tumutugon ito sa kung ano ang talagang nararamdaman mo. Hindi nagsisinungaling ang vibration. Kaya ang iyong trabaho, ang iyong pangunahing misyon araw-araw, ay itaas ang iyong vibration. At paano mo ito gagawin? Magsimula sa kamalayan. Magbigay pansin sa kung ano ang nararamdaman mo. Dahil ang pakiramdam ay ang thermometer ng iyong vibration. Kung ikaw ay nakararamdam ng hindi maganda, mayroong isang bagay sa loob mo na hindi nakaalin sa kung ano ang nais mong likhain. Ang pakiramdam ay ang senyales. At maaari mong baguhin ito sa pamamagitan ng pagpapalit ng focus. Sa halip na tumingin sa kung ano ang kulang, magsimula kang tumingin sa kung ano ang mayroon ka na. Sa halip na magpakain ng mga pag-iisip ng pagdududa, magsimula kang ulitin ang mga affirmations ng kapangyarihan. At hindi lang basta ulitin, maramdaman. I-imagine. I visualize. Kaya't palagi kong sinasabi, tingnan mo ang iyong sarili sa lugar na nais mong mapuntahan. Maramdaman mong ikaw ay nabubuhay na sa realidad na nais mo. Dahil ang subconscious ay hindi alam kung ano ang tunay at kung ano ang ini-imagine. Tumutugon ito sa mga mental images na puno ng emosyon. At ito ang nagbabago ng iyong vibration.
Kapag ikaw ay nag-imagine ng isang bagay ng may intensity, may mga detalye, may emosyon, ang iyong katawan ay pumapasok sa frequency na yon. At kapag pinanatili mo ang frequency na ito ng may consistency, ang universo ay tutugon. Kailangan itong tumugon. Dahil ito ang batas. Nais mo ng isang tunay na halimbawa. Si Thomas Edison, bago pa man niya imbentuhin ang electric lamp, ini-imagine niyang ito ay gumagana. 1,000 ng beses. 10,000 ng beses. At bawat pagkatalo, sinasabi niya na hindi ito isang kabiguan. Isang hakbang ito. Dahil ang kanyang vibration ay nakaalin sa tagumpay, hindi sa kabiguan. At siya ay nakarating doon. Ngayon isipin mo ang isang tao na laging nagrereklamo, laging naniniwala na lahat ng bagay ay magpapalpak. Ang mga taong ito ay patuloy na umaakit ng mga problema, isa pagkatapos ng isa. At hindi nila nakikita na sila mismo ang nagbibrado ng mga ito. Napansin mo na ba ito sa isang tao? Yung taong parang may ulap ng malas na nakapatong sa kanilang ulo. Wala itong iba kundi ang vibration. At ganun din, baka nakita mo na yung tao na parang lahat ng bagay ay gumagawa ng paraan para maging maayos sa kanya. Iyan din ay vibration. Hindi ito swerte. Ito ay frequency. Inuakit mo ang mga bagay na may pagkaharmonisa sa iyong vibration. Pakinggan mo ito ng mabuti, ang vibration ay ang tulay sa pagitan ng iyong nais at ng iyong naipapakita. Hindi sapat ang gusto mo lang. Kailangan mong maging nasa frequency ng iyong nais. At ito ay itinataas araw-araw. Sa mga isipang binubuhay mo. Sa mga imahen binubuo mo. Sa mga salitang paulit-ulit mong binibigkas. Sa mga hakbang na iyong tinatahak. Lahat ito ay mahalaga. Lahat ay nag-vibrate. Lahat ay nagkokomunika. Kung nais mong magkaroon ng bagong realidad, baguhin ang iyong vibration. Simulan ang araw na may pasasalamat. Imagina ang iyong layunin na natamo na. Damhin ang emosyon na parang ito'y totoo na. Maglakad ng parang nakuha mo na ito. Magsalita ng parang nanalo ka na. Hindi ito pagpapanggap. Ito ay ang pagkuha ng iyong papel. Dahil ang universo ay hindi magbibigay ng mga bagay na inaasahan mo. Magbibigay ito ng kung anong ikaw. At habang patuloy mong ginagawa ito, mas magiging natural ito. Darating ang punto na hindi mo na kailangang pilitin ang pagiging positibo. Maging positibo ka na. Ikaw ay magiging naturally na nasa vibration na umaakit ng mga oportunidad, ideya, at koneksyon. At kapag nangyari ito, titignan ka ng mga tao at sasabihin, sinwerte ka. At ikaw ay ningiti dahil alam mo na hindi ito swerte. Ito ay vibration. Ito ay pagpili. Ito ay kamalayan. Ang vibration ay ang hindi nakikitang wika ng paglikha. Matutunan mong magsalita ng wikang ito. At ang mundo ay tutugon ng lahat ng mga bagay na dati ay tila imposibleng mangyari. Ang pinakamalaking bitag na nakikita ko ngayon ay ang ideya na kailangan nating maghintay na maging handa bago magsimula. Ang mga tao ay patuloy na naghihintay ng tamang oras, ng perpektong senyales, ng garantisadong tagumpay. At tanungin kita, kailan nga ba darating ang oras na yon? Kailanman. Dahil ang lohikal na isipan, na kondisyong pinapalakas ng takot, ay palaging maghahanap ng dahilan upang ipagpaliban. Palaging sasabihin sa iyo na hindi pa ito ang tamang oras. At kung ikaw ay nakikinig sa tinig na yon, ikaw ay mapapaparalyze. Magiging stagnant ka. Iyong iwasan ang iyong sariling buhay habang ang oras ay dumadaan sa labas. Hayaan mo akong magkwento ng isang bagay na kakaunti lamang ang may lakas ng loob na aminin, walang sinuman ang nagsisimula ng alam na. Walang sinuman ang nagsisimula ng puno ng tiwala. Pati ako mismo. Nang magpasya akong ilagay ang aking layunin at magsimula ng hakbang patungo dito, naramdaman ko ang takot. Takot na magtagumpay. Takot na magmukhang katawa-tawa. Takot na ma-reject. Pero ginawa ko pa rin ito. At iyan ang pinagkaiba ng mga nagtatagumpay sa mga nananatili sa kanilang lugar. Ang mga nagtatagumpay ay nararamdaman ang takot at kumikilos pa rin sa kabila nito. Nagsimula akong kumita ng kaunti, naglilinis ng mga sahig, nagdadala ng isang card na may layunin ko. At bawat beses na naiisip kong ibahagi ito sa iba, nakakaramdam ako ng hiya. Alam mo yung mga iniisip na paano kung pagtawanan nila ako? Naranasan ko yan. Paano kung mabigo ako at sabihin, tingnan mo, sinabi ko na sa'yo. Naisip ko rin yan. Pero alam mo ba kung ano ang nakaligtas sa akin?
Ang desisyon na kumilos na parang imposibleng magkamali. Dahil kapag kumilos ka ng ganitong uri ng postura, may isang bagay sa loob mo na magbabago. Ang isipan mo ay magsisimulang maniwala na ikaw ang may kontrol. At kapag ipinamamalas mo ito, magsisimula ang mga tao na tumugon ng iba. Ang mundo ay magsisimulang tratuhin ka ng tulad ng pagtatrato mo sa iyong sarili. At ito ay mas totoo kaysa sa iniisip mo. Sa behavioral psychology, tinatawag ito na coherence sa pagitan ng aksyon at identidad. Kapag kumilos ka ng may pagpapasya, kahit bago mo maramdaman na handa ka na, ang iyong isipan ay mag-adjust at magsisimulang ialin ang iyong self-image sa bagong pag-ugali na ito. Ibig sabihin, magbabago ka sa praktika. Pero ang nakikita ko na nangyayari sa karamihan ay kabaligtaran. Naghihintay sila na magkaroon ng mas maraming oras. Naghihintay sila na magkaroon ng mas maraming pera. Naghihintay sila ng suporta mula sa pamilya. Naghihintay sila na magkaroon ng tiwala sa sarili. At alam mo ba kung anong nangyayari? Naghihintay magpakailanman. At nakatira sila ng buong buhay nila bilang mga kasali sa isang kwento na hindi nila naisulat. Hindi ito ang ibig sabihin ng buhay. Ito ay pagiging buhay lamang, isang pag-iral. Isang paulit-ulit na pag-ikot ng paghahanap para maiwasan ang kabiguan at, sa kabalintunaan, nabibigo dahil hindi nila tinangka. Ngayon, isipin mo, ilang kamangha-manghang mga ideya ang namatay kasama ang mga tao na hindi nagkaroon ng lakas ng loob na ilabas ito sa mundo. Ilang mga negosyo, proyekto, kanta, aklat, imbensyon, ilang mga kamangha-manghang buhay ang hindi nangyari dahil may isang tao na nag-isip na hindi pa tamang panahon. Naiiyak ako at labis akong naapektuhan nito dahil ako ay nasa isang hakbang lamang upang maging isa sa mga tao na yon. At marahil ikaw din ay naroroon. Naalala ko ang isang partikular na sandali sa simula ng aking paglalakbay nang ako ay nasa London. Nanalo na ako, kumita ng pera, ngunit sa loob ko, pakiramdam ko ay ako pa rin ang batang naliligaw. At nagsimula akong gumastos ng walang pag-isip. Nawawalan ng pera sa mga laro, sa mga party, parang ang lahat ay walang hanggan. Isang araw, huminto ako, tiningnan ang sarili ko at tinanong ko, anong ginagawa mo? Nagsisimula na akong mawalan ng kontrol, kahit na marami na akong nakamtan. Dito ko napagtanto na ang kumilos na parang imposibleng mabigo ay hindi tungkol sa pagiging mayabang. Ito ay tungkol sa responsibilidad. Ito ay tungkol sa pagiging tapat sa tao na ikaw ay nagiging. Kailangan mong kumilos na parang ikaw ay naroroon na. Hindi mahalaga kung ngayon ay kumikita ka ng kaunti. Maglakad ka na parang ikaw ay kumikita ng marami. Magsalita ka na parang malinaw ang iyong mga layunin. Mag-isip ka na parang may kontrol ka sa iyong sariling kapalaran. Dahil ito ang vibrasyon, ang ugali, na lumilikha ng isang bagong kapaligiran sa iyong paligid. At ang bagong kapaligiran na ito ay nagsisimulang mag-alok sa iyo ng mga daan na dati ay nakatago dahil hindi mo sila nakikita noon. Ang mga taong hindi tiyak ay nagsisilbing takip sa likod ng lohika. Sinasabi nilang ito ay pagiging maingat. Ngunit madalas, ito ay takot na nakasuot ng balat ng matuwid na pag-iisip. At hindi ko sinasabi na maging walang ingat ka. Sinasabi ko lang na kailangan mong kumilos kahit hindi mo pa lahat ng garantiya. Dahil ang katotohanan ay hindi mo makukuha ang lahat. At kung maghihintay ka na magkaroon ng 100% katiyakan bago ka magpatuloy, hindi ka aalis sa iyong kinaroroonan. Ang mundo ay hindi pabor sa mga naghihintay. Pabor ito sa mga kumikilos. Hinahamon kita ngayon na isipin ang mga bagay na iyong ipinagpapaliban. Baka isang ideya sa negosyo, isang pagbabago sa karera, isang kurso na nais mong kunin, isang pag-uusap na kailangan mong gawin. At ngayon, tinatanong kita, ipinagpapaliban mo ba ito dahil sa pagiging maingat o dahil sa takot? Naghihintay ka bang maging handa o ikaw ay sumusubok lamang iwasan ang hindi komportableng pakiramdam? Dahil masakit ang mag-grow. Ngunit mas masakit ang manatiling maliit. At ang sakit na dulot ng aksyon ngayon bukas ay magiging isang pagmamalaki. Ang iyong iwasan ngayon dahil sa takot bukas ay magiging isang pagsisisi. Kaya magdesisyon ka. Mag-umpisa bago ka maging handa. Kumilos ka na parang ikaw ay naroroon na. Dahil hindi ka magiging tao na nais mong maging kung patuloy mong kikilos na parang ang tao na ikaw ay naging. Ang malaking hakbang ay darating pagkatapos ng tapang. At ang tapang ay dumarating kapag tumigil ka na sa pakikipag-ayos sa iyong mga takot at nagsimula kang makipag-ayos sa iyong mga pangarap. Dito nagsisimula ang mahika. Dito nagbabago ang lahat.
Hindi mo kailangang maghintay ng kahit anuman o sinuman upang baguhin ang iyong buhay. Nagsisimula ang lahat sa isang desisyon. Isang malinaw, matibay, at may pangako na desisyon. Pagdesisyon kung ano ang nais mo, ireprogram ang iyong isipan, baguhin ang iyong vibrasyon at kumilos kahit may takot, ito ang mga hakbang na magdadala sa iyo sa landas ng mga malalaking layunin. At kapag ito ay inilapat mo ng may kamalayan, araw-araw, ang pagbabago ay hindi lang mangyayari, ito ay magiging hindi may iwasan. Ngayon, kung nais mong ipagpatuloy ang paglalakbay na ito at mag-akyat pa ng isang hakbang sa iyong ebolusyon ng karunungan, ang susunod na video ay lilitaw na sa iyong screen. Makakatulong ito sa iyong maging 1% mas magaling kaysa ngayon, at ang porsyentong ito ay maaaring ang kulang para sa iyong huling hakbang. Maraming salamat sa pagiging narito kasama ko. Magkita tayo sa susunod na video. Magkasama tayong maglakbay.